Mga kabayan, alam ninyo na ang US ay gustong i-upgrade ang isang Philippine Navy base in Palawan. Kung saan ang base na ito ay sentro ng operasyon sa West Philippine Sea at South China Sea na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Dito nakalagay ang mga Philippine Navy patrol ships, mga gunboats, marine fiberglass boats, at mga resupply assets ng Pilipinas para sa West Philippine Sea missions. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Para maging epektibo ang operasyon ng isang naval base dapat mayroong itong sapat na pasilidad sa pag-repair at maintenance ng mga Navy ships, dapat mayroong din itong conference room para sa mga meetings, mga storage rooms para sa mga equipments, at lahat ng mga gamit para maging smooth ang operasyon ng isang naval base. Kaya ang US ay napagplanohan nila na i-upgrade ang naval detachment ng Oyster Bay, na ang lokasyon ay nasa western coast ng Palawan. Dahil ang naval base na ito ay may diretsong access sa West Philippine Sea at China Sea, compare sa ibang naval base sa probinsya ng Palawan. At ayon sa isang report dito rin sa base na ito mananatili ang ibang unmanned surface vessels na galing ng US. Kaya napaka-importante na ma-upgrade ang base na ito, para naman magkaroon ng mga modernong pasilidad para sa pag-repair at maintenance ng mga barko ang Philippine Navy. Ang proyektong ito ay makatanggap ng funding sa pagitan ng $1 to $5 million mula sa Washington, by June or July ngayong taon. Ang gagawin sa proyektong ito ay ang i-develop ang repair infrastructure ng Oyster Bay Naval Base para sa mga barko ng Navy. Magtatayo din ng pasilidad na mayroong portable 5-ton gantry crane para makabuhat ng 24-foot watercraft, at iba pang maliliit na barko. Kasama rin ang paglalagay ng multi-purpose room para sa mga conferences at bilang lagayan na rin ng mga equipment. Kasama din ang pag-aayos ng Oyster Bay Boat Launch, at marami pang iba. Kung matutuloy ito, napakalaking tulong ito para sa ating Philippine Navy. Dahil mapadali na ang pag-repair at pag-maintenance ng mga barko na nakastation dito. Kung sa akin lang maganda rin lagyan ng BrahMos ang naval base na ito para pang depensa sa mga barko ng kalaban, at surface-to-air missiles para pang depensa sa mga aerial threats. Dahil kung may papasok na kalaban talagang ito ang uunahin nilang pasabugan dahil kitang-kita ito sa malayo. Kaya dapat lagyan ng magandang depensa ang base na ito para naman hindi basta-basta mapasabog ng kalaban. Sana matuloy ang proyektong ito dahil malaking tulong ito sa Philippine Navy, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.